bumubuhay. Ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ng aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote, at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panunuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan yan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin din ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa 15 linggo na po sa karaniwang panahon. At kung tayo po ay nakinig ng ating mga pagbasa, higit po ng ating ebanghelyo para sa araw na ito, tila isa itong tanyag o popular na kwento sa ebanghelyo. Ito po yung kwento ng talinghaga ng mabuting Samaritano. The parable of the good Samaritan. At mga kapatid, kung mapapansin natin sa pasimula ng ating ebanghelyo, lumapit ang eskriba sa Panginoon at nagtanong siya. Ano ang kanyang katanungan sa Panginoon? Sabi niya, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tandaan natin mga kapatid, ang paglapit ng eskriba sa Panginoon ay hindi lamang para malaman niya ang kasagutan. Dahil tandaan natin mga kapatid, ang eskriba ay bihasa sa salita ng Diyos. Ang mga eskriba, bihasa sa turo ng Diyos. Alam niya yan, eksperto siya. Pero bakit niya gustong tanungin ng Panginoon? Dahil gusto niyang subukin ng Panginoon.
Pero marunong din ang Panginoon, kaya anong tanong sa kanya? Tinanong din siya ng Panginoon. Sabi sa kanya, ano ang nakasulat sa kautusan? At sinagot siya ng eskriba. Ang sabi ng eskriba, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang sabi ng Panginoon, tama ang iyong sagot. Pero merong iniwan na pangaral sa kanyang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, gawin mo iyan at mabubuhay ka. Mga kapatid, aminin natin o hindi, may mga pagkakataon sa buhay natin na masasabi naman natin na talagang marami tayong alam. Pero kahit minsan, kahit marami tayong alam, may kulang na ginagawa sa buhay natin. Kasi minsan ang kaalaman, nanatiling kaalaman, pero hindi na isa sa buhay. Kaya nga anong sabi sa kanya ng Panginoon, gawin mo iyan at mabubuhay ka. Dahil tandaan natin, ang tunay na kahulugan ng pagkabuhay ay hindi lamang paghinga, kundi ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng buhay ay pagiging matapat, paggawa ng tama, at paggawa ng mabuti. If you want to live a meaningful life, do not just breathe. But if you want to live a meaningful life, be good. Do good. Tayo po kasi, alam na natin minsan ang tama, alam na nga natin minsan ang hindi tama, pero patuloy natin ginagawa ang hindi tama. Tama po ba yun? Nandito po yung mga estudyante ko sa Nazarene Catholic School. Kapag tinanong ko ba kayo, alam nyo ba ang tama? Ano ang sagot? Tinatanong kayo ni Father, anong sagot? Alam nyo ba ang mali? Tama ba ang pumasok sa eskwelahan ng tamang oras? Tama ba ang sumunod sa magulang? Tama ba ang mag-aral ng mabuti? Opo kayo ng opo, ha? Ganyan ho ang mga estudyante namin sa Nazarene Catholic School. Mababait sila. Mababait ba kayo? Opo. Sa inyo eh. Pero mga kapatid, kung alam natin ang tama, yun ang gawin. Hindi lang sa utak ang pagiging tama, kundi dapat na isa sa buhay, nakikita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. If you want to live a meaningful life, do not just breathe. But if you want to live a meaningful life, be good and do good. Yun, masasabi nating makabuluhan ng buhay, makahulugan ng buhay, dahil nagsusumikap tayong gumawa ng mabuti at magpakabuti. Pangalawang bagay, mga kapatid, kung mapapansin po natin doon sa kwento ng ni Jesus, patungkol po sa talinghaga ng mabuting Samaritano, meron pong isang mama, papunta mula sa Jerusalem, papunta ng Jericho, ang tinambangan ng mga tulisan. At siya po ay muntik ng mamatay, binugbog, sinaktan. At habang siya'y nakahandusay sa kalsada, may 2 taong dumaan. Sino po yung unang 2 taong dumaan? Isang pari at isang Levitiko. Ngunit ano ang kanilang ginawa? Tinulungan ba nila yung nasaktan na tao? Hindi. Pinagmasdan lamang nila. But please, my dear brothers and sisters, do not be judgmental. Baka sabihin natin, pari pa naman, reliyoso pa naman, hindi tinulungan. Kasi nung mga panahong iyon, mga kapatid, habang sila'y papunta ng templo, hindi dapat sila marungisan. Kailangan nilang manatiling maging malinis. Pero mga kapatid, sa dulo ng kwento ng Panginoon, may Samaritano.
At ano po ang pagkakilala ng mga Hudyo sa mga Samaritano? Kaaway nila. Pero itong Samaritano na ito, bakit siya naging mabuti? Dahil hindi niya tiningnan kung sino ang kanyang tinulungan. Tandaan natin, anong tanong ng eskriba sa Panginoon? Sino po ang aking kapwa? Mga kapatid, kapag tinanong ko po ba kayo, sino po ba ang inyong kapwa? Ang sasagutin natin, yung kaibigan ko, Father, kapwa ko yon. Yung kachismisan ko, kapwa ko yan. Yung nagpapautang sa akin, kapwa ko yan. Pero yung kaaway nyo po ba, tinuturing yung kapwa yan? Dahil para doon sa Samaritano, hindi niya tiningnan yung uri ng pagkatao. Bagkus ang tiningnan niya, taong nangangailangan ng tulong, kapwa ko yan. Because ang pagiging kapwa, hindi yan napapaloob sa isang kondisyon, kundi ang pagiging kapwa ay para sa lahat. Being a neighbor is not based on the things that we get into. Pero tandaan natin, ang pagiging kapwa, hindi nababase kung anong klaseng pagkatao meron ng taong iyong tinutulungan. Bagkus ang pagiging kapwa ay para sa lahat. Anong kulay, anong partido, anong samahan, anong kulay ng buhok, anong kulay ng damit, sa mata ng Diyos, tayo'y kanyang kapwa. At yun din ang hamon sa atin, mga kapatid. Ang tunay na kapwa, walang kondisyon, ngunit lahat dapat minamahal. Ang tunay na kapwa, walang kondisyon, bagkus lahat minamahal. Kaya mga kapatid, tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Kapwa nyo po ba yan? Tingnan po ninyo, kapwa nyo po ba yan?